Good morning sa lahat. Happy Saturday morning here in the Bulacan. Nagdadahan-dahan talaga ako, guys. Time here is 10 o'clock. Katatapos ko lang po magluto, guys. At medyo pagod yung lola nyo. Kaya ang ginawa ko, kasi hindi ako nakapag-coffee kanina, guys. Talagang nag-coffee ako ngayon kahit alam kong 10 o'clock na, mainit na. Okay lang po yan, guys. Mamaya na ako kakain ng kanin kasi para may bisita akong darating, wait ko muna sila. Dito, bumili ako ng ganito and then ang ginawa ko, ininit ko lang po siya sa oven. Ayan po guys, ang laki ano. Grabe naman. Lagang ayun, tsaka siyempre may favorite niya lagang may. Topic for today, buhay may asawa. Mahirap po ba guys may asawa? At bakit may kabit? Ayan po, pag-usapan po natin guys. Ako po yung iyong lolang tagapalo. Sa mag-asawa, ayoko na ihambing yung sarili ko dyan guys ha. Pero ayon sa mga na-search ko, ayon sa mga nakikita ko, at ayon sa mga kakilala ko rin ako. Sa mag-asawa, siguro dumarating talaga ang time na syempre sa una sweet kayo. At saka yung iba kasi dyan guys sa mag-asawa ay pinagkasundo lang. Syempre hindi mo naman alam yung ugali ng asawa mo hanggang hindi mo yan makakasama. Lalo na kung pinagkasundo lang naman kayo ng mga magulang nyo. Doon nyo pa makikilala ang isa't isa pag nagsama kayo. Kasi mayroon ako nalalaman dyan na kakakasalan nila hiwalay na dahil nga siguro may nalaman sila sa isa't isa na hindi sila compatible kaya siguro sila nag-iiwalay. Pero mayroon naman dyan na almost dekada pa talaga ang kanilang pinagsasaman, hindi po talaga sila nag-iiwalay. Pasensya na po kayo kasi may lumalabas sa tinapay sa bibig ko. At nito, hindi sila nag-iiwalay. Sausaw natin sa coffee para masarap. Siguro kasi kaya may mga dekada na talagang hindi sila naghihiwalay kasi siguro talagang sila compatible sila sa lahat ng bagay o baka may adjustment, ina-adjust ng lalaki yung ugali ng babae at yung babae ina-adjust din po siya ng lalaki. Kasi kung tulad yan, pa nag-aaway kayo, may kasabihan nga na wag mo daw salubungin ng init ng ulo ng asawa mo, ikaw na babae ay maglaylo ka muna and then pag medyo okay na po yung asawa natin, hindi na po siya galit, saka po kayo mag-usap at mag-aayos din po talaga. Yun po yung guys, siguro ang sikreto ng pagsasama. Pero talagang marami po sa realidad natin, marami talaga naghihiwalay at marami din po talaga na hindi naghihiwalay. Kasi gawa siguro talaga, ako for the past ko talaga, na may asawa po ako guys, na for 16 years kami nagsama. Kaya yung pagsasama namin guys, alam ko na parang pinagkasundo po kasi kami guys ng asawa ko. Parang talagang pinagkasundo ng mga lululuhan ko. Kahit na hindi ko naman sure talaga sa sarili ko, love ko talaga yung asawa ko. Kaya lang, syempre ang mga matatanda talaga noon, hindi pwede once na karelasyon mo na yan, pumunta na sa inyo, nagstay na sa inyo, hindi pwedeng hindi kayo ikasal. Parang ganun na nangyari sa akin guys. Kaya no choice ako. Pero ang bait na asawa ko, nagsama kami talagang hinambing ko lang naman yung sarili ko. Nagsama kami ng almost 16 years. Kaya lang, hindi po talaga pinalad kasi nagkaroon din po talaga na naging busy ako sa trabaho. Nandun yung kapabayaan. Aminado ako na pinabayaan ko yung asawa ko. Kaya siguro hindi nag-work yung relation namin. At saka siguro siya, I think na siya ay naghanap siya ng ibang kalinga na alam niya nag-work doon ang relasyon niya doon sa isang kalinga, sa isang babaeng yun na second party na tawag doon guys. Yun nga yung problem, diba? Pero sa akin, nalaman ko yun, walang maraming kwento-kwento, walang maraming si Chiburichi. Basta ang nangyari lang, nalaman ko na gano'n na nga, may third party na at saka tisbon na yung babae, ako na ang nagparaya talaga sa 16 years, kahit masakit, kahit pa paano, kahit na syempre may pinagsamahan kayo, pinaraya ko na yung asawa ko, hinayaan ko na siya, ayaw ko na may mag-usap kami, ayaw ko na magbalikan kami, basta sa akin maghiwalay tayo maayos, ibenta natin kung anong dapat ibenta, ganun na po yun, hanggang sa
Ngayon, okay naman sila yung asawa ko, na-meet ko na rin siya, na-meet ko na yung babae, okay naman sila. At ako din, siyempre ako, hindi ko maasahan ko talaga may future, at alam ko mayroon na guys, pero sana po talaga siya na ang forever. Pero hanggang maaari, pag ako ang tatanungin guys, ayaw ko na mag-asawa kasi mas kontento na ako sa buhay kung ganito. Yun guys, ang haba na guys. Ano ba, puputulin ko na ba ito? At saka siguro guys, kaya siguro minsan ang mga asawa natin siguro hindi natin maiwasan talaga na magkakaroon po sila ng kabit or babae guys. Kasi ewan ko, siguro temptation yung naaano sila guys, pag may nakita sila talaga naa-attempt sila, o kung may mga babae naman talaga na umaharot sa kanila, kaya siguro nagkakaroon ng ganon. Kumbaga, hindi naman natin masabi na ay yung mga kabit ay walang hiya na rin. Hindi naman, sika depende po kasi yun guys, kaya yung asawa natin ay nangangabit, o baka yun na nga sinasabi ko kanina, baka nagkaroon siya ng emotional doon na love ko pala ito ang mas gusto ko kaysa asawa ko. Pero kaya lang, syempre kung mag-asawa kayo, respetado po yun dahil nga kayo ay kasal sa mata ng Diyos. Kaya ang hirap na kahit mahal mo yung babaeng yung nakabit mo, no choice ka kasi nga syempre may asawa ka na at ayaw mo masaktan ang asawa mo. Guys, napakahaba na. Thank you guys ha, bahala na po kayo doon guys.